Bukod pa sa mga engkwentro sa mga teroristang grupo, naging problema din sa lugar ang mga rido o away ng mga angkan na humahadlang sa kaayusan sa lugar. Mabuti na lamang at mayroon ng mga programang nakatutok sa mga rido settlement na ipinapatupad mismo ng Bangsamoro government. Katuwang na rin ang mga sundalong pumapagitna sa hindi pagkakaunawaan ng mga pamilya. Ating tawag dyan ay horizontal conflict na kung saan ang mga bawat grupo, same group ay nagkakaroon ng hindi pag-iintindihan na humahantong sa bakbakan talaga, no, armed conflict. Hindi mangyayari ang mga giyera kung walang mga armas na siyang pangunahing salarin sa pagdanak ng dugo. Ito nga ang ilang dekadang suliranin ng Bangsamoro Region kung saan naging kultura na ang paghawak ng baril. Kaya naman sa makabagong mundo, pilit ng binubura ng pamahalaan ng BARM katuwang ang sandatahang lakas ang tila naging tradisyon na ng mga Moro ng ilang panahon. Siguro kung minsan masabi natin na myth yung sinasabi na lahat ng bahay dito is may baril. Pero more likely yan ay totoo. Siguro makuha yan historically na nung araw ang bawat isa dito ay nangangailangan ng protection. Nung araw, siyempre, kung alam mo na, itak or bolo or espada or what. Then siyempre, through the years, nag-evolve naman siya, you need protection for your one. So may mga baril to sila. Masasabing nasa momentum na rin ang patuloy na peace process sa buong rehiyon kung saan matagumpay na ngang natapos ang Phase 3 ng decommissioning process ng pamahalaan at BARM government sa mga dating MILF combatants na malaki ring hakbang sa pagsugpo ng karahasan at terorismo. Pag natapos ito, there will be 40,000 combatants ng MILF, ng BIAF that will all be decommissioned. Imagine mo yun, 40,000 members will now working, magiging pro-government na sila. So malaking bagay yun. Lalo nang mawawalan ng space yung mga natitirang Dawla Islamiyah because they will be part of the government to achieve peace. So there is only remaining another, the fourth batch, which is about 40,000 combatants and about 3,000 firearms. We need to ensure that these combatants to be decommissioned ay magiging turned into a productive part of the community. Sumasalamin rin sa patuloy na pagkamit ng kaayusan sa Maguindanao ang isang simbolo ng kapayapaan na mismong nilikha ni na Major General Rillera at buong puwersa ng 6th Infantry Division sa headquarters nito sa Dato Odin Sinsuat. Ang 18-foot replika ng M16 rifle na ito ay nailikha mula sa mga pinagsama-samang fragments ng mga baril na nakumpiska, na-surrender at maging ang mga nakuha sa manangyaring engkwentro. Makikita nga mismo ang nasabing symbol of peace sa main gate ng kampo ng 6ID na pinasinayaan noong nakarang Setyembre sa pangunguna pa ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. We send a message to the people of the Bangsamoro na there should be no place for violence anymore in this area. Masyado nang maraming karahasan ang naranasan ng Bangsamoro region in the past hanggang ngayon. So dapat mapalitan na natin yun, yung image na yun. And maging mapayapa. Bukod pa rito, may itinatayo ding museo ang 6ID na pangunahing nakasentro naman sa mga kabataan na siyang parte ng mga susunod na henerasyon na magiging katuwang ng lugar tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Sabi ko nga, itong mga kabataan, we will be opening the camp para ipakita nila itong, i-tour namin sila dito sa kampo and we showcase itong Peace Museum sa kanila. My objective, ang objective ng 6th Infantry Division at the end of the tour is for the visitors, particularly itong kabataan, will have hope in their heart na pwedeng maging mapayapa
itong Bangsamoro region na pwedeng magkaroon ng development dito. Magandang gabi, Pilipinas!